Okay, dito tayo sa add new sales. Paano ba gumawa o mag-transact or mag-process ng new sales dito sa ating water refilling station POS? So dito, punta kayo dito sa POS, then click new order, and then New order. okay, piliin yung customer name. Kunyari ay si Juan de la Cruz. Then, merong tatlong button dito na pwedeng pindutin. Yung walk-in, delivery, pick-up. Tatlong kategorya ng orders. So, halimbawa ay delivery. Delivery. So, pag-click ng delivery, mag-a-active yung itong dalawang button naman dito sa baba. Yung borrowed at saka yung personal. Ito yung mga asset o yung mga container na gagamitin. Ito ba ay hihiramin ni Juan de la Cruz? Click ang borrowed. Kapag yung container ay sa kanya, ay click natin ang personal kasi magpaparefill siguro siya, di ba? So, yun ang i-click natin. So, kung borrowed, click natin yan. Magtatanong yung system natin ng meron ba siyang deposit o wala? Have a deposit. Kung wala, click no. Okay? Ngayon, pipiliin na natin yung mga product na ibebenta natin kay Juan de la Cruz. Meron tayong 10 tab dito. So, kayo na ang bahalang maglagay ng mga product dito. Dynamic naman ito. Pwede nyo siyang baguhin. Yung image, yung pangalan, at saka yung prices. Okay? Halimbawa, bili siya ng mineral. Click mo yon, yung picture niya, at mapupunta sa dito sa cart, add to cart. Okay? So, 1 quantity. Paano palitan itong 1 na ito? Okay? So, madali lang naman yan. Pagka-click kasi ito, ay pagka-click yan, mag-a-active itong clear quantity, mag-clear yon. Tapos, makapili na tayo dito ng mga numbers. Halimbawa, 5. O, naging 5 na siya. Tapos, add to cart lang. Pag click mo ang add to cart, mag-a-activate na siya dito. Mag-a-update na dito yung kanyang total payment. Okay? So, 125. Ano ang next na step dito? Kung magbabayad siya, ay ilagay na natin ng paid. Pero kung hindi, ay COD kung delivery. Automatic naman yon. Pagka COD kasi, ang maniningil nun ay yung driver na mag-deliver ng product. Okay? At hindi siya tawag dito, hindi siya mahihiwalay o mamimiss itong sales na ito hanggat ito ay COD. Kasi nga, baka naman may ilagay mo ang sales ay hindi pa nabayaran. Yan yung problema yon, di ba? So, COD lang muna. At ipa-follow up kay delivery boy kung nagbayad ba si Juan de la Cruz o hindi. So, ang next natin gagawin dito, kung COD siya ay click checkout. Do you want to print the invoice? Kung gusto mong i-print, click mo lang. Kailangan ay naka-ready yung printer na thermal printer. Kung hindi, okay lang. No. So, yung order na ni Juan de la Cruz na ang invoice number 19, nandito na siya. Diba? Napansin nyo? For delivery. So, ito, Select delivery boy. dahil sa delivery, pag-click mo yan, sasabihin ng system, pipili ka ng delivery boy. So, sabi dito, select delivery boy. Pag-click mo yan, Select delivery boy. magsasalita siya, di ba? So, click mo yung driver. Isang driver ang nandito. Click mo lang yan. Napunta na siya dito sa baba. On delivery na. Itong invoice number na 19. So, pwede mo na rin i-update ito. I-update yung customer mo, si Juan de la Cruz. On delivery na niya. On delivery na yung kanyang orders. Okay? So, ganun lang. Ngayon, pag bumalik si Avel, driver, at itong invoice 19 na ito ay nagbayad si Juan de la Cruz,
i-update nyo naman dito sa system, siguro yung cashier na cashier na kasi i-remit ni driver yung pera, yung sales kay cashier kung mayroong cashier. Kung wala, di dun sa may-ari ng water refilling station, di ba? So ang gagawin naman ay i-click ito or search dito, parehas lang yon, at ang gagawin ay i-update itong COD, payment. So anong gagawin dito? I-update lang dito ng paid. Okay? Magiging paid na siya. Alright? Pagka paid niyan, pwede natin siyang i-close. So delivered or close. Click natin ito. Order closed. So yung order number 19 invoice ay nandito na sa close orders. So maiipon dito lahat ng i-cleanse natin. Ganon ang proseso itong system na ito. Bukas, kinabukasan, lahat ng napunta dito ay mawawala dito. Madidelete dito sa corner na ito. Pero hindi siya mawawala sa system. Makikita pa rin dito sa search lahat ng sales natin mula umpisa hanggang sa kasalukuyan. Hindi mawawala yun. Kahit na yun ay close order na siya. Okay? Halimbawa itong mga delivery din ito. Halimbawa i-close natin itong 17. So COD, i-close natin. Ilagay natin paid. Okay? Tapos close. Order closed. Punta na siya doon, di ba? Itong 16 din. Ilagay natin COD ay paid. Then close. Order closed. Itong delivery na naiiwan, mananatili dyan hanggat hindi mo na i-assign ng delivery at hindi Select delivery dapat boy. i-close. Okay? Nandyan lang yan. Pending, kumbaga. So, yan yung sa new order for delivery. Paano yung new order naman for pick up? So, mag-order tayo dito. New order. New order. Okay. Kunyari, ang pili natin si customer 1. Pick up. Pick up. Okay. Personal. Okay. Halimbawa, ito ang in-order niya. Itong round container na ito. So, meron siyang pina-refill na pagpalagay natin 10. Okay. So, add to cart. So, meron siyang 115 na babayaran. Okay? Pwede natin itong i-check out na unpaid siya kasi nag-order lang siya. Siguro tumawag sa inyo, nag-message sa inyo, mag-order ako ng 10 mineral round na 5 gallons. So, diba? So, pag-click niyan, check out, mapupunta siya dito sa for pick up. Pipick upin nung customer na yon dyan sa inyong shop. Kaya hindi involved itong si driver. Okay? So, pagkatapos niyan na ma-refill yung mga galon, ay pwede nating i-double check dito. I-click natin ito. Ang sasabihin ng system ay pwede tayong mag-send ng notification sa customer kay customer 1, di ba? Customer 1. Click natin ito. Dear customer, your order is ready for pickup. Invoice number. Halimbawa, palagay natin dito ng 20, di ba? Payment status ay lagay natin dito ay 150. So, quantity ay 10. Ganon. Tapos, send natin through WhatsApp o kaya ay SMS. Marireceive ni customer 1 kapag ka-updated yung kanyang mobile number, yung text na meron na siyang, na yung kanyang in-order ay ready to pick up. Ganun lang yon. Okay? So, hindi natin isesend ngayon kasi dami lang naman ito. Hindi siya totoo. Okay? Plus natin yan. Ganun din yung si Abel. Ganun din. Dapat tama yung number para mapalo up natin yung customer natin. Okay? So, ganun yung process ng pick up. Paano naman sa walk-in? Okay? Mag-new order tayo. New order. Bago yan, i-close muna natin ito. Halimbawa, si customer 1 ay pinick up niya na yung kanyang order. So, number 20 o invoice 20, select na. Okay? So, pwede na natin isang i-pay kung nagbayad na siya
sa counter. Okay? Paid. Yun. Tapos close na natin. Order Pagka-close, closed. pupunta na siya dito. Diba? Meron din itong si Abel. Okay? Unpaid siya. Para ma-edit natin yun, click yung edit, then paid. Then, close. Order So, closed. lahat ng orders ay cleared. Walang pending. Meron pala itong isang delivery boy. Delivery. Select delivery boy. Number 18. Invoice 18. So, select delivery boy. Then, COD. I-close natin. Hindi siya nagbayad. Close natin halimbawa lang. Order closed. Yung invoice 18 na ito ay mananatili pa rin dyan sa system na unpaid. O kaya COD. Kahit nawala siya dito sa mga tawag ito dito sa mga for pick up, for delivery, on delivery. Nandito na siya sa close order. Cleanest natin siya. Pero pag click mo itong search, i-search mo dito yung 18, nandyan pa rin si Abel at COD. 'Di ba? COD pa rin siya. So hindi pa yan bayad. Maiipon lahat dito ng mga unpaid. Unpaid ba yun? Tama, unpaid. Or COD. Lahat ng COD maiipon dito. So, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Lahat yan COD. Hindi pa bayad. Kaya isa-isahin nyo itong i-follow up kung magbabayad na itong si customer. Okay? So, click nyo ito. Matagal na to. Kailan dito? August 14. August 14 siya bumili. Na process. Meron siyang unpaid na 693 itong si Avel. Makikita mo sa history, eto yun. Lahat yung order na yan hindi niya binayaran. So, meron kang basihan, meron kang record na itong si Avel na ito ay hindi pa nakapagbayad ng 693. Malaki ng pera, malaki ng utang nito. Kailangan nyo ng singilin. Ganun lang yun. Click natin dito, makikita rin dito yung mga unpaid. Walang unpaid. COD lang. Yung mga paid, collectible, merong isa. Si Abel pa rin. So, pag mo to, invoice number 8. So, si Abel, meron siyang collectible din. Di ba? 23 yung kanyang i-collect pa. Collectible, di ba? Collected. To collect 20. Balance ay 3 pesos. Ayun, 23. Na-collect ay 20. May balance siyang 3 pesos. Itong si Abel talaga mahilig mangutang at saka may collection pa, collectible. Patingi-tingi pa. 23 na nga hindi pa niya binayaran yung 3 pesos. Sige. So, nakalimutan natin yung yung walk-in. Paano ba yung walk-in? Sige, mag-new order tayo. New order. Right? Piliin natin itong si Juan de la Cruz. Ngayon, ang pipiliin natin dito ay walk-in kasi napadaan siguro. Okay? Walk-in. Tapos bibili siya ng sa kanya yung galon, magpaparefill siya ng tubig na purified. Halimbawa ganyan. Tapos isa lang yon. Click natin yung add to cart, then cash, siyempre cash. So halimbawa binigyan ka ng 50, okay, lagyan mo ng 50 dyan, receipt, enter mo, then meron siyang sukling 30, then print. Okay, kung meron kang printer, yes. Kung wala, no mo lang yan. So napapansin ninyo itong walk-in hindi napupunta dito sa tatlong na ito. For pick up, delivery, on delivery. Kasi nga, hindi na-involve yung magpipick up at saka yung delivery boy. So, ganun yung process naman ng walk-in. Talagang cash siya, o kahit naman hindi cash, pero yung bumili ng tubig ay nag-walk-in siya. Talagang pumunta doon sa inyong refilling station. Alright? So, ganun lang yon. Kaya pag-click mo dito, makikita mo, Juan de la Cruz cash. Alright? Yun. Yun lang ang process ng how to make a new order.
Sana ay maliwanag.